Kaya pinag-blessing sa pamamagitan ng alaala. Ito ang salamat sa Diyos. Salmo sa ako dumarating sa iyo, mula sa kailaliman, mula sa mga kalaliman, ako dumarating sa iyo, Panginoon, dinggin ng ating piling, pakinggan ng iyong salita ng piling ng ating pagsusunod. Maraming sa iyo, Panginoon. Ako'y nananalig sa Panginoon, nananalig ang aking kaluluwa, ang iyong salita. Hinahangad ang aking kaluluwa, ang Panginoon, ang higit pa sa mga patay sa kapagpapang buhay-buhay. Ako'y maraming sa iyo, Panginoon. Higit pa sa paghahangad ng mga patay sa kapagpapang buhay-buhay. Maging tayo sa Israel sa Panginoon, dahil nasa sa Panginoon ang pagkakaan nasa Kanya ang masalanan at kapagpapang. Ako'y maraming sa iyo, Panginoon. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yayamang tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng ating pananalig, makipagkasundo tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan niya, tayo ay tumatanggap ng biyaya, dahil sa bisa ng biyaya niyon, tayo ay naninigilan at nagaganap sa inaasahan nating ligaya bilang mga anak ng Diyos. Tayo rin ay nagaganap sa kabila ng pagsulit na ating sarili, sapagkat bakit natin ang pagsulit ay pagkakit sa atin ang mga katatagan. Ang katatagan ay magdudulot ng di mapagsusubaling lakas. Ang di mapagsusubaling lakas ay magdudulot sa atin ng pag-asa. Hindi mabibigo ang pag-asa nito, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay nabuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat sa itinakdang panahon ng Diyos ay namatay si Jesus tungkol sa mga kasalanan, samantalang tayo noon ay mahihina pa. Hindi ba bihirang mangyari na isang tao ay maghandog ng sariling buhay alang-alang sa isang walang kasalanan? Maaari ngang mayroong isang mag-alay ng sariling buhay sa kapakanan ng isang tao. Ngunit ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang si Jesus ay namatay tungkol sa ating kapakanan. Bagaman tayo ay pawang mga makasalanan, hindi ba ninyo nalalaman na tayo binyagan kay Jesus ay